Alam niyo po, hindi natin maiwasan na magtaka o magtanong kung meron bang naging usapan si Senator Rodante Marcoleta at itong mag-asawang Diskaya, itong mga bilyonaryong kontraktor na ito. Mantakin nyo, pinagpipilitan ni Senator Marcoleta na ilagay na agad-agad, forthwith, itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Gusto na niya ilagay kagad itong dalawang mag-asawang ito sa panig ng gobyerno. Samantalang hanggang sa ngayon, itong mga Diskaya ay wala sa panig ng gobyerno. Sila ay kalaban ng gobyerno. Natural na intindihan natin na yung bago natanggal si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakipagkasundo siya, nakipag-usap siya sa Diskaya para nga humantong doon sa affidavit kung saan kumanta ng madaming pangalan itong mga Diskaya. Naintindihan natin yon. Pero kailangan intindihin din ni Marcoleta ang posisyon ng gobyerno sa isyung ito. Hindi ko mo nagpangalan ng mga tao na hindi naman tayo sigurado kung totoo yung mga pangalan na yan. Bigla mo siyang ilalagay sa panig ng gobyerno. Kumbaga, ang dapat gawin po dito maghinay-hinay tayo. Ano ba yung Witness Protection Program na yan ng Department of Justice? Papunta na po yan para maging state witness at makalibre sa kaso ang mga Diskaya. Pero ang mga una mong aasahan, pag ikaw ay nalagay sa Witness Protection Program, ikaw ay poprotektahan ng pamahalaan. Lalagyan ka ng mga gwardya, pulis, sundalo para sa iyong kaligtasan. Ilalagay ka sa safe house, pakakainin ka. Woo! Babantayan kang mabuti at hindi ka basta malalapitan ng kung sino-sino lang. Wow! Sa totoo lang, kayang-kayang gawin ng mga Diskaya yan eh. Kaya nilang bantayan, protektahan ng sarili nila. Pwede sila mag-hire ng maski 100 o 1,000 security guard para bantayan ng bahay at opisina nila. Wow! Pwede nga sila bumili ng security agency kung gugustuhin nila. Woo! Pwede silang bumili ng hindi lang 10, maski 100 safe houses, kaya nila bilhin yan. Woo! At pati yung mga bulletproof na sasakyan, sisiw yan sa mga Diskaya. Bakit kailangan pa nila ang gobyerno? Woo! Bakit kailangan pang ipagpumilitan ni Senator Marcoleta na ilagay agad-agad ang mga Diskaya sa Witness Protection Program? Ano ba talaga ang pinag-usapan nila? Parang gusto nga natin itanong nilalagay ba natin ang mga Diskaya sa Witness Protection Program para protektahan sila sa kasong plunder na kanilang hinaharap? Woo! Yan ang mahalagang tanongin natin sa puntong ito. Kaya itong pinagpupumilitan ni Senator Marcoleta, maghinay-hinay po tayo dyan. Wow! Hindi natin sinasabi na pagkaitan natin itong mga kontraktor ng witness protection privileges. Pero kailangan isa-isahin natin ang mga pamantayan bago sila mailagay dyan. Wow! Base po dun sa binasang affidavit doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung huling pre-decide ni Senator Marcoleta, yung affidavit ng Diskaya, kung susuriin yung mabuti, una, nililigtas nila sarili nila dahil wala daw silang kasalanan. Sila daw ay napilitan lang. Woo! Pangalawa, ibinabaling nila ang kasalanan sa mga kawani ng DPWH at ilang matataas na opisyal ng ating House of Representatives. Nakakapagtaka nga walang galing sa Senado. Woo! Pero sige, pagpalagay natin na mga kadil nila ay mga taga-House of Representatives. Ang dami nilang pangalan na binanggit doon, magmula kay Speaker Martin Romualdez hanggang sa napakaraming congressman sa mga distrito at kasama na din ang party list. Woo! Kaya lang, ang nakakapagtaka doon sa pagpapangalan na yun ni Diskaya, ng mag-asawang Diskaya, para isabit yung mga opisyales,
pangalan lang. Wow. Walang sirkumstansya. Ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakipagmabutihan o ikaw ay nakipagkasundo para sa kickback ng mga congressman para makuha mo yung kontrata, dapat nakalagay sa affidavit magkano ang usapan. Ang binanggit niya doon, 10 to 25%. May ganun bang usapan? Ang usapan, kung may kontrata, halimbawa 100 million ang kontrata, 10% ba, 15% ba, 20% ba, 25% ba? Dapat ganun kadetalyado yun. Hindi pwede generalize. Walang silbi yan pagdating sa korte. Pangalawa, kung magkano ang napagkasunduan nila, paano ang pagbibigay ng pera? Kanino ibibigay ang pera? Bago pa nga po dun, kailangan sagutin muna nila, sino ba ang kausap nila sa pakikipagsunduan sa kickback? Ano ang pangalan ng tao? Sinabi nila dun sa Senate hearing, hindi nila nakaharap si Speaker Martin Romualdez. O sige, gumamit ng tao sa gitna. Ang tanong, sino yung tao sa gitna? Wow. Sino yung gumamit ng pangalan ni Speaker Romualdez na kumausap sa mga diskaya tungkol sa kickback? Bakit hindi pinangalanan? Bakit hindi tinanong ni Senator Marcoleta? Bakit hindi tinanong ng ibang senador? Bakit hindi sila interesado doon? Bakit yung nabanggit lang yung pangalan ni Speaker Romualdez parang tapos na ang kwento? Pati doon na din kala Congressman Saldico, kala Congressman Roman Romulo, kala Atayde, dapat pinangalanan isa-isa. Nakaharap mo ba? Kung hindi mo nakaharap, sino nakaharap mo? Magkano ang usapan sa komisyon? Kailan ibibigay? Saan ibibigay? Dapat nakadetalye lahat yan bago tayo mag-usap ng Witness Protection Program. Dahil yung affidavit na yan, sa totoo lang, wala pa talagang laman yan. Kundi iskandaluhin yung mga pangalan ng sino-sinong tao. Alam po ninyo, isa ako sa mga unang naniwala na ito si Senator Marcoleta magaling na abogado. Pero ngayon, parang nagsisimula na akong magduda. Madami na akong katanungan, hindi lang yung bakit hindi nagugulo yung buhok niya. Gusto ko na din itanong, ano ba talaga ang naging usapan ni Senador at ng mag-asawang Diskaya? Wow. At bakit nakikipag-away pa itong si Senator Marcoleta bagong Senate President Tito Soto para ipilit ang rekomendasyon niya na ilagay agad-agad, ilagay forthwith itong mag-asawang kontraktor sa ilalim ng Witness Protection Program. Wow. Para sila ay may turing na kakampi ng ating pamahalaan. Samantalang maliwanag na hanggang sa ngayon, sila ay kalaban ng ating pamahalaan.